Come on, let's pray. Hallelujah. Patuloy po namin kayong pinupuri, Ama, sa aming mga buhay. Uh, we lift your name higher, Lord. Patuloy po namin tinataas yung pangalan sa lugar na ito. And right now, Lord, sa umaging ito, maraming salamat sa muli nyo nga po pagbibigay po sa amin ng panibagong buhay. Kami nga po inyong ginising sa aming pagkakatulog, Panginoon, at salamat po sa kalayaan na kayo nga po una po namin nakausap sa umaga pong ito, Panginoon. At simulan po namin ang araw na ito na kami po yung mananalangin at tatapusin po rin po namin ito sa aming pananalangin, Lord. At salamat po sa kalakasan na patuloy po binibigay po sa amin, na kami po'y bumangon ng punong-puno ng lakas ang aming pisikal na katawan, maging aming spiritual, Panginoon, na kalakasan, ay patuloy po namin itong pinagpapasalamat po sa inyo. And right now, Lord, thank you for your love. Thank you for your presence. Salamat po sa pagbibigay po sa amin ng pag-ibig na kayo nga lang po nakapagparanas, na hindi po namin naranasan sa iba. Salamat po, Panginoon, sa mga pangako nyo, sa mga promises nyo, Panginoon, na aming pinanghawakan, at naniwala po kami na nandun po ang mga katugunan sa lahat po ng aming mga panalangin. At patuloy po namin hinihingi na kami po yung maging mas mainit sa inyo, Panginoon, lalong-lalo na po sa aming pananalangin at sa aming mga pagkukulang. Kami po humingi ng kapatawaran po sa inyo, Panginoon, at naniwala po kami nandun na nga po ang iyong kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkakasala. And right now, Lord, patuloy po kami nagpapakababa po sa inyo, at kayo nga po ang patuloy po namin tinataas sa aming mga buhay. At kayo po ang Panginoon ang patuloy na manguna sa lahat po ng aming mga lakarin sa buhay, na every decision na aming gagawin, ayun nga po ang manggaling po sa inyo. At magkaroon po kami ng intimate sa aming pananalangin, ang intimacy sa pananalangin, maging po sa aming pagbasa ng salita, at sa bawat araw ng aming buhay, kayo nga pong kumatagpo po sa amin, Panginoon. At sa mga pagkakataon na kami po'y napapalayo, kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na humila po sa amin, papalapit po sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataong ito, Lord. Idadalangin po namin ang aming mga tagapanguna ng aming simbahan, mula po kay Pastora Karina, maging po kay Tatay Billy na nasa Butuan po ngayon. Kayo po ang patuloy na maingat po sa kanila, saan man po sila magpunta, sino man po ang kanila makaharap, Panginoon, ay kayo po. Sila po ay maging pagpapala sa kanila at mahabang buhay ang pagkaloob nyo nga po sa kanila, Lord. At naniniwala po kami na kalakasan ng isang kabataan ng kanilang mararanasan ng kanilang pisikal na katawan. At kayo pong patuloy na magpala sa bawat area ng kanilang buhay. And also, Lord, sa lahat po ng tao na konektado po sa kanila, bless them mightily, Lord, especially their families, mga kanilang makamag-anakan, mga kapitbahay po nila. Bless nyo nga po sila, Panginoon. At maging po sa loob po ng simbahan, sa lahat po ng mga leaders, 144, primary, 1728, sa mga bata, sa mga nanay, tatay, sa loob po ng simbahan, sa mga elders, Lord, kayo nga po ang patuloy na kumaingat po sa amin. Salamat po sa buhay ng bawat isa, na bawat miyembro po ng aming family sa CRC Santa Ana. Maraming salamat po sa buhay na ipanagkaloob po nila sa inyo. At may we appreciate each and every one of us, Lord. At patuloy po namin pagpasalamat na kami po ay napabilang sa ganitong uri ng ganitong pagsasama, Panginoon. At salamat po, kami po ay nakalaya sa dati po ng paniniwala, at pinili nyo nga pong simbahan ito kung dito nga po kami mapabilang, at dito nga po upang dito po kami lumago, Panginoon. Maraming salamat po sa aming church, sa structure ng church po namin. Naniwala po kami, ano pa pong planuhin ng simbahan ito, Panginoon, ay matutupad, at pang nais ipatayo, nais ipagawa. We believe, Lord, sa iyong provision, yun nga po ay mapapagawa, Panginoon. Dahil nagsimula nga po kami sa maliit na simbahan, and we believe, Lord, ay ipaparanas din po sa amin yung malawak, malaki, at
matinding simbahan, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat sa pagkakataon na may pag-pray po namin ang aming simbahan. At maraming salamat po, Panginoon, sa mga kagalingan na patuloy pong pinaparana sa aming mga mahal sa buhay, sa lahat po ng mga kasama po namin sa tahanan na maaaring meron pong iniinda sakit sa kanilang katawan, maaaring nasa ospital, Panginoon, may dinadamdam sa kanilang pisikal na katawan. Wala po kami na kayo po ang aming Diyos, na nagpapagaling, Panginoon. Wala pong anumang imposible po sa inyo. We believe na ang inyong kamay ay mapagpagaling, Panginoon. Ay ang patay, kaya nyo pong buhayin. Ano pa kaya isang simpleng sakit lamang, Panginoon. Ito nga po ay maliit lamang sa iyong harapan at kaya nyo po itong pagalingin kung nais nyo po, Panginoon. Maraming salamat po at dinadalangin din po namin yung bawat pamilya na aming kinabibilangan po ngayon. Tiwala po kami that one day na ang buong family po namin ay makilala po sa inyo. Gamitin niyo po kami bilang instrumento upang makilala din po sila. At sa mga kapatiran po namin na nasa ibang lugar, gumamit po kayo ng isang tao upang makilala po sila sa inyo, Panginoon. Doon po sila makapagpuri ng malaya. At lahat po kami ay magkakaroon po ng relasyon po sa inyo. Maraming salamat po. We speak healing, we speak prosperity, we speak love sa loob po ng aming tahanan. At punuin niyo po, Panginoon, ang aming mga tahanan ng pag-ibig. At kapag kami po nagmamahalan sa loob po ng tahanan po namin, ay hindi na nga po kami maghahanap ng kalinga sa labas, Panginoon. Maraming salamat po. Bless niyo po ang aming mga kapatid sa laman, ang aming mga kuya, mga ate po namin, mga pinsan po namin. Pagpalain niyo nga po sila. Pagpalain niyo po ang aming buong family, ang buong angkan po namin. At niwala po kami that one day, lahat po ng aming mga kapatiran, mga pinsan po namin, sama-sama po kami magpupuri din po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. And we speak promotion sa mga kapatid po namin na nagtatrabaho, at magandang grades po, Panginoon, sa mga kapatiran po namin mga nag-aaral. At sa mga magulang, sa nanay po namin, sa tatay po namin, mahabang buhay nga po ipagkaloob nyo nga po sa kanila, saan man po sila mapunta, kan man pong hawakan ng kanilang mga kamay, apakan ng kanilang mga paa, ito'y maging pagpapala po sa iba, Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat. At dalangin din po namin ang aming bansang Pilipinas. Dalangin din po namin ito sa inyo, Panginoon, na ang bansang Pilipinas ay para po sa inyo. Ang bansang Pilipinas ay inahalay po namin sa inyo, Panginoon. Ano man pong pagkakakulang, pagkakasala ng simbahan po namin, ito po ay aming hinihingi ng kapatawaran po, Panginoon. Patawad po sa pagkulang ng bawat Pilipino, ng aming bansa. We believe, Lord, that one day, ng bansang Pilipinas ay magiging isang bansa ng mga Kristiyano, ng mga taong may takot po sa inyo, even yung aming mga politicians, mga namumuno, mula sa pinakamababang antas hanggang sa pinakamataas, Lord, ay magkaroon po sila ng banal na pagkatakot po sa inyo. At kayo po, magpalibot po sa kanila ng mga taong may takot po sa inyo upang sila po'y malid ng inyong mga salita. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maging po ang bansang Israel, ito po ay aming dinadalangin po sa inyo na sino man magpala nito ay pagpapalain din, Panginoon. Maging po sa amin, sa aming mga sarili, na aming dinadalangin po, Panginoon, sa aming mga pangarap, sa mga adhikain po namin sa buhay. Naniwala po kami na nandoon na nga po yung pagkilos sa aming mga pangarap, na we believe, Lord, na naman po sitwasyon po namin ngayon ay mas malaki po kayo sa lahat po ng pinagdadaanan po namin. Ano man pong may nagawa, naisip, nasalita, Panginoon, ay higit pa rin po ang iyong biyaya na patuloy niyo pinagkakaloob para po sa bawat isa. Thank you, Lord. We believe, Lord, that there's a victory sa umagang ito at sa mga natitira pa po naming oras. Sa umagang ito, Lord, ito ay aming tinagkakatiwala po sa inyo. Kayo pong patuloy na manguna, mangusap po sa amin, maging salita na aming
mapagbubulahin sa umagang ito. Kayo po ang kumausap po sa bawat isa. Kayo pong patuloy na manguna hanggang matapos po ang aming morning prayer. Maraming salamat po. Patuloy po namin tinataas, dinadakilang yung banal na pangalan sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen at amen. Ayan po. Ayan, wait. Ayan, good morning po sa bawat isa. Ayan. Darako na po tayo sa ating word. So, tayo po ay nakapag-worship na kanina. Tayo po ay nakapag-pray, no? So, darako naman po tayo sa ating word of God for this morning. Ayan, share ko lang po, no, yung reading po natin kahapon. And today po, ngayon po ay November 13, na Thursday. Ayan, so ituro ko lang po ay napaka-basic lang. Ayan yung reading po natin kahapon. So kung sa mga napagbasa, makaka-relate po kayo, no? So ito po yung story po ni Paul, no? Sa Tagalog po, Saulo. No, Saulo pa po yung kanyang pangalan. Sa English naman, Saul, no? Or Saul, no? So, alam naman po natin yung nabasa po natin sa chapter 9 hanggang chapter 11. Yun po kasing reading po natin kahapon ng Acts, no? So, i-share ko po sa inyo, yun po yung story na kung saan ay kung paano katagpuin ni Jesus, si Jesus mismo, si Saul, ni Saulo, si Saulo, no? Kung paano po siya katagpuin ni Jesus, no? So, most of us naman po, no, alam po yung story, kung ano po yung nangyari, kung paano in-encounter ni Lord si Saulo, no? So, basic lang po ituturo po natin and mabilis lang po tayo. So, ayan, unahin ko po, no, mula sa Gawa, chapter 9, verse 1 to 22, no? So, summary lang po natin siya. So sino po ba si Paul, no? So, isipin po natin na meron po tayong kinakatakutan na tao, no? O yung buong simbahan po natin, kumbaga hunter po siya ng hunter po siya ng mga Kristiyano. Alam po natin yan, si Saulo, no? Yung kanyang lumang buhay noon, which is yung pag-aaralan po natin ngayon. So, sa panahon po nila dati, kapag napakinggan mo pa lang yung pangalan na Saulo, no? Yung hunter nga ng mga Kristiyano, talagang kakabahan po tayo, no? Talagang kakabahan ka na kasi talagang pumapatay po siya, no? Kapag hindi ayon sa kanyang paniniwala, yung pinaniniwalaan po niya, pinapatay po niya. So tutusin po si Pablo, no, si Saulo, siya po ay matalinong tao, relihiyoso, isa nga po siyang Pariseo, no? Marami po siyang alam sa Bible, but hindi niya naisapamuhay yung kanyang pinag-aralan at hindi po siya naniniwala kay Jesus na pinapangaral po ng mga tao doon, no? So, isa po siyang talagang yung talagang dumadayo pa siya sa mga lugar na mabalitaan ng mga Kristiyano, talagang pinapatay po nila, no? So basically, kung nabasa niyo rin po natin yung kay, 'di ba, si Esteban, no? Isa rin po siya sa mga naging dahilan kung bakit nawalan po siya ng buhay, no? So kumbaga, kung i-relate po natin, no, si Paul po ngayon, no, sa panahunan po natin, kumbaga para siyang naghahunting ng mga members, church members, no, mga leaders, 144, no, even siguro mga pastor, kung nandito po siya, kung nabubuhay po siya ngayon, no, kahit yung mga bishops, mga ganun po, no, talagang naghahunt po siya ng mga taong naniniwala kay Jesus, no. So, kumbaga, no, kung iisipin po natin, yung ganong klaseng tao, gagamitin po pala ni Lord sa mas malaking purpose, no? Kung tayo lang po siguro yung kung isipin po natin, kung tayo po yung halimbawa, meron tayong kamag-anak, no? Tapos napatay siya ni Paul. Yung mga ganun ba ni Saulo, no? Talagang iba yung mararamdaman mo sa kanya, no? Talagang magagalit ka, no? O pwedeng ipahunting mo din siya, no? Para magbayad ng kanyang mga pagkakamali. Talagang marami siyang napatay ng mga Christians. Pero, no, kung titignan po natin story, no, si Jesus, kinatagpo po siya, no?
kinatagpo po siya ni Jesus, si Saul, no? Ni Saulo, no? Pero nakita niyo po ba yung ganda ng flow ng story, kung gaano kalugod ang Diyos sa mga taong talagang makasalanan dapat talaga kung tutuusin kung si Jesus dapat magalit siya, no? Dapat isumpa niya si Paul, no? Pero kasi yung pinapatay ni Paul that time ay siya din yung mga taong naniniwala kay Jesus. Kumbaga, anak ni Jesus yung mga napatay na yun eh. No, yung mga naniniwala sa kanya. But still, yung mga ganong senaryo, binigyan ng meaning ni Lord. And siya po yung ginamit niya bilang instrument para maraming tao yung maniwala, no? Maraming tao ma-convert o maraming taong maniwala doon sa Diyos na kanyang itinuturo. No? Alam naman po natin yung story kung paano po siya binago, no? And ganun po siya, no? At maging sigurado, tinatestify niya po 'yon. Na dati, ginaganyan ko si Jesus nung sinusumpa ko siya. Pinapatay ko yung mga naniniwala sa kanya, pero na-encounter ko siya, no? Sobrang laki ng kanyang testimony dahil doon po sa kanyang past na experiences. So, kaya din siguro, marami din po yung mga taong naniniwala po sa kanya. Amen. At naniniwala po kay Jesus na kanyang itinuturo. Amen po. So, taga Tarsus po siya, no? Si Pablo. And, sabi dito, pero yung nakakagulat po dito, no? Siya po yung mismong tao na pinili ni Jesus para maging daluyan po siya ng gospel, ng word of God, no? Kasi alam naman po natin, 1/3 ng Bible, ng New Testament, siya po yung nakapagsulat, no? So, marami po siya naiambag sa Bible po natin, na ating binabasa po ngayon. So, ganun po yung kanyang background, no? Si Paul po yun. Amen? So, sabi po dito, kung sa mata po ng tao, titingnan po natin, no? Sa mata ng mapanghusga, no? Ay imposibleng magbago po kasi tutuusin talagang murderer po talaga siya, no? Titingnan po natin, wala nang chance magbago yung mga ganong klaseng tao. Pero sa mata po ng Diyos, no? Posible pa rin po na makaranas po siya ng alam mo yon, yung presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen po. And mababasa po natin sa story, mababasahin po natin chapter 9. After niya magbago, siya naman po yung hinahunting, no? O di ba si Pablo yan, siya yung pumapatay ng mga Christian. So hinahabol din po siya. Kumbaga gusto po siyang bawian, no? Kasi nang bigla sila, no? Ay, di ba si Pablo yung pumapatay pero nag-share na siya ng word of God. So siya naman po yung hinunting, no? Buti nakapagtago po siya at nakasama niya yung mga disciple po ni Jesus, sina Peter, no? And meron po 3 punto dito, no? Medyo mabilis lang, 3 punto na kung saan na babahagi po natin, bahabahagiin po natin yung mga senaryo na kung saan nakilala po ni Saulo si Jesus. So, kung nabasa po natin chapter 9, ito po yung nakasulat. Chapter 9 ng Gawa, verses 1 to 2. Sabi po dito, patuloy na ginagawa ni Saulo na masama mga tagasunod ng Panginoon. Nagpunta siya sa isang punong pari at humingi ng mga sulat na para sa mga sinagoga sa Damasco. Ang layunin niya ay kung may matagpuan siyang mga lalaki o babaeng tagasunod ni Jesus, siya ay kanyang aarestuhin at dadalhin sa Jerusalem. So dito, hindi po siya ordinaryong tao lang o ordinaryong kalaban ng mga Kristiyano si Pablo, no? Kasi sa Bible, no, nakasulat din na si Pablo isa po siyang Pariseo, no? Matalino po siya sa Bible. Edukado po siya, no? Disiplinado. At the same time, relihiyoso po siya. Meron po siyang pinaniniwalaan na taliwas doon sa na naituro po ni Jesus, no? So, yung hindi niya po kaparehas ng paniniwala, talagang inaaresto po nila, no? Especially siya po, no?
So, kung tutuusin, kapag sinabing Pariseo, yun mga taong marunong sa Bible, sa mga utos ni Moises, sila po yung mga taong ganon. So, ginagamit niya po yung kanyang talino, yung kanyang tapang, pero sa maling gawain, no? So, sa tingin po niya, pinaglilingkuran niya po yung Diyos, no? Pinaglilingkuran niya yung totoong Diyos sa kanyang paningin. Pero ang totoo, siya mismo yung naging dahilan ng pagkamatay ng maraming Christian that time, no? And ganito rin minsan yung nangyayari po sa atin, no? May mga taong akala natin tama, akala po natin dati, no, tama po palagi ating mga ginagawa, napaka-religyoso po natin, yung mga rituals po natin, napakarami, no? Iba po yung paniniwala po natin, pero kukulang po tayo sa relationship kay Lord, no? Gantong-ganto po tayo dati, no? Yung mga lumang buhay po natin, gantong-ganto, no? Naniniwala po tayo na parang ano ba, tsambahan ba yung buhay po natin dati? Yung parang the more na nagsisipag ka, no, ginagawa mo yung mga kailangan, mga ritual, no? O talagang binubuo mo yung mga dapat gawin sa dati po nating paniniwala. Akala po natin nagiging mas malapit tayo kay Lord, pero hindi po, no? Pero sa ating mga ginagawang gano'n, di po natin alam na malayo po tayo sa tunay na relasyon po natin kay Lord. At yun po yung naranasan ni Pablo, no? No, yun po kanya naranasan, nakala niya, tama sa kanya, pero mali po pala. Amen? So, sabi po dito, hindi lahat ng nasa taas ay tama. Minsan, kailangan mong bumagsak para makita yung tunay na liwanag. Amen po? So, ang labang akala mong para sa Diyos, kalaban mo pala ang Diyos, no? Ang labang akala mong para sa Diyos, kalaban mo pala ang Diyos, no? So, ganoon po yung nangyari kay Paul, no? Kay Pablo or Saulo nung dati niyang buhay. No, kala niya, pinaglalaban niya, kala niya tama yung kanyang ginagawa. Pero, sa mata po ni Jesus, no, mali po yun. No? Amen? So, yun po yung unang-una. No? Number 2, yung part na kung saan ang pagkabulag ni Saulo. So, nabulag po siya. No? Alam naman po natin yung story. Sabi po dito sa Gawa, chapter 9, verse 3 to 6. Ayan. Habang naglalakbay siya at papalapit na sa Damasco, biglang may isang liwanag mula sa langit na nagliwanag sa paligid niya. Siya ay nasubasob sa lupa at narinig niya ang isang tinig. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Tinanong niya, sino po kayo, Panginoon? Sumagot ang tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. Tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. So, habang naglalakad po si Saulo, no, punong-puno po siya ng kumpiyansa. So, pero after niyang naglalakad po siya, biglang may dumating na liwanag, no? So, nabulag po siya, no? Yung sobrang liwanag. No, hindi lang po yun init ng araw, no? Hindi lang yung sobrang init ng araw kaya maliwanag, but yun po yung presensya po ni Lord mismo. Na kung saan nagpakita po siya, no? Yung kanyang presence na sobrang liwanag, no? Yung kung tutusin kapag angel pa nga lang yung angel pa lang yung magpakita sa isang tao, talagang manginginig ka na. Pero that time, si Jesus mismo, no? Yung nagpakita sa kanya, sa pamagitan ng kanyang presence, na sobrang liwanag, no? So, syempre, nabulag po siya. Ayun po yung story, nabulag po siya, at nagkaroon po siya ng parang kaliskis sa kanyang mga mata, no? So, pero totoo po, no, hindi lang mata niya ang nabulag, pero matagal na rin bulag po ang kanyang puso, no? Hindi niya po kilala si Jesus that time. So, 3 araw po siyang walang makita, walang makain, walang mainom. Ngunit doon niya po nakita ang Diyos, no? Kumbaga yun po yung mga araw na na-encounter niya po ng tunay si Jesus that time, no? So, sa kanya pagkabulag, natutunan po niyang makinig. Sa kanyang katahimikan, natutunan niya pong makarinig sa tinig po ng Diyos, no? Minsan, kailangan po muna nating tumigil, no, bago po tayo maturuan. Kailangan mo nang
pumikit, no? Kailangan muna pumikit bago po tayo makita. Minsan kailangan po natin muna mawalan bago po tayo matutong umasa, no? Kailangan muna nating mabulag minsan para makita po natin ang tunay na liwanag. Amen po. Sabi po dito, ang liwanag ni Kristo ay maaring makabulag sa una. Pero ito rin ang magbibigay ng panibagong paningin sa dulo. Amen po ba? So, at the same time, minsan kailangan po natin magdilim muna ang paligid para sa liwanag ka lang tumingin, sabi po dito. So, kagaya po ng isang kandila, no? Isang kandila, hindi mo siya mapapansin kapag umaga, no? Kahit sindihan mo yan, marahil hindi mo siya mapapansin kasi maliwanag, no? Pero kapag sinindihan mo siya ng gabi, maliwanag siya kasi the more na dark, the more na nagliliwanag ang isang ilaw. Amen po. So, ganun po ka-dark kasi yung buhay ni Pablo that time, no? Kaya talagang malaki yung impact, no? Kaya malaki po yung impact ni Jesus nung nagpakita siya as light, na matinding ray of light, no? Malaking impact po siya. Talagang kasi po dito, ang taong ayaw makinig sa Diyos sa liwanag, madalas kinakausap ng Diyos sa dilim. Kaya alam mo yun, madilim po kasi yung buhay ni Pablo that time. Kinausap siya sa pamamagitan ng liwanag. The more kasi na madilim ang buhay ng tao, the more na may chance na magliwanag ang Diyos sa kanyang buhay. At yun po yung naranasan ni Pablo sa kanya, no? Amen po ba? Kasi alam po natin, talagang dark talaga, no? Darkest hours, no? Talagang madilim po yung pagkatao, mga karanasan ni Pablo, especially sa mga Christians na kanyang nabawian ng buhay. The Lord shines upon his life, no? Talagang nagliwanag po siya. Doon po siya nakakilala. No, talagang may talagang nangyaring matindi, no? Talagang kung tayo po makaranas ng ganun, talagang siguro ganun din po yung gagawin din po natin kagaya ni Pablo, no? So, siya lang po yung nakaranas ng ganun, no? Sa halos lahat ng mga Bible characters na nagpakita si Jesus as light, no? At nabulag siya, no? Kasi 'di ba yung iba napipipe, no, kasi hindi naniwala. Siya nabulag, no? Si Zechariah napipe, pero si Paul, no, na-encounter niya si Jesus, nabulag po siya, no? So, sabi po dito, sa panahon na pinakamabigat sa ating buhay, no, sa ating mga darkest hours, darkest valleys ng buhay po natin, doon madalas nag-shine po ang ilaw ng Panginoon, no? Kagaya po ng sinabi po natin kanina, doon po sa buhay po ni Saulo o ni Pablo. Amen po. Sa number 3, last na po to, no? Ang pagbabago ni Saulo. Ito na po yung story na kung saan ay part na kung saan ay nagbagong buhay na po siya, no? Basahin po natin. Sabi po sa Gawa, chapter 9, verse 17 to 20, umalis si Ananias at pumasok sa bahay. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi, "Kapatid na Saulo, isinugo ako ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo." Noon di may parang kaliskis na nalaglag sa mga mata ni Saulo at siya'y muling nakita. Tumindig siya at nabinyagan. Pagkatapos ay kumain siya at lumakas, no? Pagkaroon, agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Amen po. So, titigan po natin dito, hindi lang kay Paul nangusap si Jesus, no? Kundi nagbigay din po siya ng pangitain, nangusap din po siya kay Ananias or Ananias. So, kay Ananias, no? So, kumbaga two-way po talaga, no? Kinausap ni Lord yung isa, kinausap naman ni Lord yung isa. So, pinagtagpo niya yung dalawa, no? Pinagtagpo niya po yung dalawa. So, kumbaga, no? Hindi lang si Saulo yung kinausap, but din si Ananias din, no? Tapos,
Kung mababasa po natin yung story doon, 'di ba? Nagkipag-bargain pa si Ananias doon, 'di ba? Siya yung si ano yan, si Pablo yan, 'di ba? Siya yung pumapatay, no? Sinabi niya po 'yon, no, nakasulat po sa Bible. So, siya yung pumapatay, 'di ba? So, syempre kung tayo mismo 'yon, no? Kung tayo sa kalagayan ni Ananias, no? Yung pagpunta natin kay Pablo, talagang kung hindi natin alam, talagang ano na 'yon, matik na titirahin niya tayo, no? Pero utos po yun ni Lord, no? Utos po yun ni Lord ni Jesus kay Ananias na puntahan si si Paul, no? Pero alam mo yun, sumunod pa rin siya. And sinabi naman ni Jesus na meron siyang gagawin doon sa tao na yon. So, sabi niya, inutusan niya, puntahan mo yung tao na yan. So, binasbasan niya, pinagpray niya, at binaptize niya po, no? Siya po yung nagbaptize kay Paul, si Ananias, no? So, sabi dito, pagkatapos ng kanyang pagkabulag, no, dumating si Ananias, no, isang ordinaryong disipulo, pero ginamit ng Diyos para sa isang dakilang layunin, no? Sa pamamagitan ng kanyang kamay, nabalik ang paningin ni Pablo. No, at kasabay ng paningin, nagbago rin ang kanyang pananaw sa buhay. Nagbago yung pananaw sa buhay ni Pablo, no? So, pagiging murderer, no? Naging daluyan po siya ng Word of God sa iba't ibang lugar sa Asia. Amen po. So, ang dating taga-usig ay naging tagapagturo. Ang dating nagdadala ng takot ay ngayon tagapagdala po siya ng pag-asa. Amen po ba? So, hindi lamang siya gumaling sa paningin, no? Hindi alam natin na hindi lang yung mata, no? Hindi lang yung paningin yung pinagaling niya, but gumaling din siya sa kanyang spiritual, yung kanyang kaluluwa. Amen po. So, hindi lang po siya tumindig, no? Kasi kapag bulag ka, mahirap kang kumilos, no? Pwede kang mahulog sa hukay, no? Kaya napakahalaga ng paningin po natin, no? Sa lahat sa mga senses po natin, kasi kapag wala kang nakita, napakahirap, no? Di mo alam kung anong oras na, no? Di mo alam kung umaga ba or gabi ba, no? Wala ka talagang makakita, no? So napakahirap po nun. So nangyari doon, so tumindig po siya. Tumindig din siya sa kanyang pananampalataya. Amen po. At pagkatapos niyang mabinyagan, hindi na siya naghintay, hindi na siya nagpagkwentuhan, hindi na siya hindi na siya nagpa-condition pa, no? Parang manok. Hindi siya nagpa-condition. So, agad po siyang nangaral. Nung nangaral po siya, kung mababasa po natin, after niya mabasbasan ni Ananias, no? Talagang yung apoy niya, talagang sumibad po siya, no? At pinuntahan niya po yung mga disciple po ni Lord. Amen po. So, napakaganda po ng kanyang story, no? So, talagang minsan hindi natin maunawaan, no? Kung tayo po siguro yung susulat ng Bible, no? Kung tayo yung may control sa lahat, no? Talagang magagalit ka talaga kay Pablo kasi marami siyang binawian ng buhay. But si Jesus talaga, no? Napakaganda ng kanyang purpose sa lahat ng mga ganitong klaseng tao. No, mababasa naman po natin yan sa mga Bible characters ng mga sumablay. Pero napakaganda ng purpose niya sa lahat ng mga Bible characters na yon. Amen po. At isa na din po doon si Pablo, no? So, sabi po dito, kapag ikaw ay binago ni Kristo, hindi mo kailangang hintayin maging perpekto bago tayo maglingkod sa Kanya. Amen? Hindi niya po tinitingnan yung ating nakaraan, but tinitingnan niya yung ating mga potensyal. Amen po? Yung ating pagpapatuloy, kung paano po natin tatapusin yung ating lakarin sa Kanya. Amen po? So, yung dating taga-usig ay ginawang tagapagturo, no? Ganyan kumilos yung Diyos na sa ating buhay. Amen po. Yung mga unexpected ways ba? Yung mga shocking yung talagang mashock ka. Yung mga ganun ba? No? So, kagaya po ni Pablo, no, natanggal yung mga, sinabi kasi dito parang kaliskis daw yung no. Parang kaliskis po yung nahulog sa kanyang mga mata. No? Kumbaga, sa isda, no? Kapag ang isang isda, natanggal na yung kaliskis, pwede na po siyang lutuin, no? Parang
Parang pritong tilapia ba? Mga ganun. Kapag tanggal po ng kaliskis po niya, pwede na siyang lutuin. At ganun din po yung, siguro parang ganun din yung kay Pablo, no? Pagkatanggal ng kaliskis sa kanya mata, lulutuin na siya. Kumbaga yung pagluto sa kanya, yun po yung papadaanin po siya sa apoy. Talagang literal na pagluluto. At the same time, yun po yung kanyang parang ginto ba, no? Dadaan po siya sa para pinuhin at doon po nasubok yung kanyang pagkapino, no? Kasi yun, kumbaga tinanggalan na siya ng kaliskis eh. Kumbaga lutuan time na yon, yung mag-share na siya ng word, no? So kumbaga doon na ipakita kung gaano kapino yung kanyang pagsunod kay Lord, no? And ganun po, no? Yan, marami po siya naisulat, marami naisulat na libro, and mostly nasa bilangguan pa siya noon. And ganun po siya katindi. Yung kanyang talagang love kay Lord, talaga napakatindi, no? Kumbaga matindi yung nagawa niya sa kanyang past experiences, mas matindi yung nagawa niya para sa ating Panginoon. Amen po, no? Kung hindi siya kinausap ni Jesus, no? Kung hindi siya kinausap ni Jesus, wala po tayong mababasang mga libro na naisulat po niya, no? Wala pong yung mga Philippians, wala yung ganyan, walang Philippians 4:13, walang ganoon. Kung hindi siya naka-encounter kay Lord. Amen po ba? So, ganun po, no? Ganun po nilakaran ni Pablo yung kanyang buhay. So, marami pa po, no? Sa mga books pa po natin mababasa. Pero ito po yung pinaka background niya kung paano niya na-encounter si Jesus mismo, no? Kasi marami pa po tayong mababasa na sa mga ibabang books, no? Sa mga susunod pa mga books. Pero ito po yung pinakakauna-unahang nagpakita po sa kanya si Lord. Amen. At yun po yung nagpabago sa kanyang buhay. Amen po ba? So, yun lang po ang aking ma-share ngayong umagang ito. Nawa meron po kayong natutunan, no? Tandaan po natin yan. Tandaan po natin, no, isang illustration, last na lang po to. Ang isang palayok ay isang pot ba? Flower pot. Kapag isang flower pot, kahit may basag yan, no, hindi naman natin yan kaagad-agad papalitan. Hanggat pwede pa siyang tamnan ng flowers, no, pwede pa. So, ganoon din po sa buhay po natin. No? Kahit basag-basag, nagagamit, at naglalabas po siya ng mga mga iba't ibang mga bulaklak. So, ganoon din po yung paggamit ni Lord sa buhay ni Pablo do sa story po natin. Amen po. So, yun lang po ang aking may share and I hope meron po kayong natutunan sa mga nakasama po nating nakipagtiis sa ating morning prayer. Pagpalain po tayo ng Panginoon. So, darako po tayo sa ating closing prayer. Come on, let's pray. Lord, patuloy po namin kayong pinupuri, dinadakila sa aming buhay. Salamat po sa salita na aming napakinggan, na ibahagi sa umagang ito. Kayo po ang patuloy na maingat po sa amin sa lahat po ng lalabas, magtatrabaho, magstay sa bahay, kakausap ng mga tao. Kayo po manguna sa kanila at ang araw na ito ay maging pagpapala sa ibang tao at maging pagpapala din po sa amin at maging productive po kami sa loob po ng manghapong ito, Panginoon. Magsimula kami nanalangin, matatapos po kami ng nananalangin po sa inyo. Maraming salamat po. Patuloy po namin binibigay ang pinakamataas na pagpuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen at amen. Goodbye po. God bless everyone.